kabayan, sa wakas po ay nakarating na po tayo sa Port of Hagnayan, kung saan doon po tayo sasakay sa Roro, papuntang Santa Fe, Bantayan Island. Nakababa na po tayo sa bus mga kabayan. Ngayon po ay pipila po tayo upang kumuha ng ticket para makasakay po tayo sa Roro. Pero bago po tayo makapagbayad ng ticket upang makasakay sa Roro, ay magbabayad po tayo ng terminal fee na halagang 20 pesos. At ang ticket po sa regular na pasahero ay 300 pesos at 215 pesos naman sa PWD at senior citizen. Matapos po tayong kumuha ng ticket, ngayon po ay nakapila na po tayo pasakay po sa Roro. Habang nakapila po kami, ay napansin ko po ang malaking bitak sa kalsada. Ayon po sa mga residente, ito po ang pinsala ng Lindol. After a few minutes later. Tara, let's go. Boarding na daw. Boarding na. Yeah. Mga ilang oras yon? Mga isang oras daw mga kabayan. Sasakay Tayong maglalayag. Ang mga ticket, ihanda. Ay, mga ticket natin. Ha? Sakay na tayo sa Roro. Parang papunta ang Bisaya. Roro. Ano nga ba ang ibig sabihin ng Roro? At bakit ito ang itinawag sa barkong ito? Ang Roro ay salitang Ingles na ang ibig sabihin ay roll on and roll off na pinaigsi lamang upang madaling mabigkas. Ang Roro ay sasakyang dagat na dito inilululan ang mga truck, bus, kotse, motorsiklo at iba pa upang madala sa ibang pagbang. Mga kabayan, medyo maingay po ang makina ng barko. Dito po sa ground floor. Kaya sa second floor po tayo pupunta upang hindi po masyadong maingay. Doon tayo, may higaan. Mas pinili ko po ang sa may bintana upang matanaw po natin ang karagatan sa ating paglalakad. Lumalagay ang cellphone natin. Yan, nakasakay na tayo sa Roro. Bibiyahin na tayo. Time check po tayo mga kabayan. Ngayon po ang oras ay alas 5:45 ng hapon. Tayo po ay may temperatura na 31 degrees centigrade. Mga kabayan, kakabsat kasangkayan, mamasyal po muna tayo sa loob ng barko at tingnan po natin ang paligid habang hinihintay po natin ang oras na umalis ang Roro sa pier. Mga kabayan, kaabsat, kasangkayan, nakita niyo po ang mga kulay orange sa itaas ng teheras. Yan po ay ang mga life jacket. After 15 minutes later.
Yan po mga kabayan, palis na po ang barko dito sa Port of Hagnaya. Patungo po sa ating destination na Santa Fe, Bantayan Island. Mga kabayan, kakabsat kasangkayan, upang hindi po tayo mainip sa ating paglalayag, ay buksan po natin ang lumang libro ng Aklat ng Kasaysayan. Sa simula, ang Baryo Ugtong ay isang baryo lamang ng bayan ng Bantayan. Ang Baryo Ugtong ay naging isang bayan noong 1881 at ito'y tinawag na Santa Fe, na ang ibig sabihin ay Holy Faith o banal na pananampalataya. Noong panahon ng pananakop ng mga Kastila ay nagtayo sila ng isang watchtower o bantayan na ito ay tinawag na Kota sa Suba bilang depensa sa madalas na pag-atake ng mga piratang Moro. Sa ngayon, sa makabagong panahon, ang bayan ng Santa Fe ang nagsisilbing pintuan upang makapasok sa Bantayan Island. Dahil nandito ang Bantayan Airport at Port of Santa Fe. Ang Port of Santa Fe at Port of Hagnayan ay siyang nagsisilbing daan upang gumulong ang negosyo at kalakalan dito sa Bantayan Island. At ang kanilang pangunahing produkto dito ay ang dried fish, ginamos, tingaw, at higit sa lahat ay ang danggit. At ang kanilang local delicacies tulad ng kalamay hati, bukayo, atsara, tagoangkan, masapudrida cookies, at ang kanilang prutas na batuan na mainam na pampaasim sa ating mga lutuin. Ngayon po mga kabayan, ay nakababa na po tayo sa Roro. Sa pagdating po nyo dito sa Port of Santa Fe ay marami pong sasalubong sa inyo ng mga tricycle driver na mag-alok ng kanilang serbisyo. Mag-ingat po tayo at huwag po tayong basta-basta magtitiwala na ibigay ang ating mga gamit. Hindi ko po sa nilalahat, pero kailangan din po ang ating pag-iingat. Yung pong bus na yon, ang bus pong sinakyan natin, yung po ay pupunta pa po sa dalawa pang bayan dito sa Bantayan Island. Ang Bantayan Island at ang Madre Deos at ito pong Santa Fe ang itinuturing na pintuan o gateway upang makapasok po dito sa Bantayan Island. Yan po mga kabayan, nakasakay na po tayo sa multicab na ang makina ay sa motorsiklo. Ngayon po mga kabayan ay tinatahak na po natin ang daan papunta po sa apartel na ating tutuluyan sa loob ng 3 araw. Nandito ang aking cellphone. Saan ang punta natin? Hindi makarin. Malapit na sa mga kainan. Malikod na isikahan na yan. Bayan na. Kasi dito yung mga kapilya marami. Marami kainan. Kaya doon na nakapukit. Mga luto naman. Boss, anong pangalan ng lugar na ito? Anong pangalan? Pangalan ito? Anong lugar ito? Santa Fe. Santa Fe. Anong province ito, Cebu? Oo, Cebu. Ito po, Bakong Bayan. Tunay yan, bayan pangalan. Ako, mayroong bayan na pangalan ng bayan. Oo.
Ay! Ang kuya masarap kumain, hindi recommended. Magkakaroon ba lang tayo, magkakaroon tayo? Kaya nga. Nag-coordinate ko lang tayo naman. Ay, may suro na kami kuya. Hindi, kasi wala ko Bantayan Island Resort. Yung bus na sinakyan natin, siya pupunta yun. ano, sa Bantayan. Malayo yun, malayo. Kasi malayo pa rin tayo. Pagkakas babalik na yun. Yun. Babalik na. Dito kami sa bayan ko. Dito sa bayan. Dito pero. Dito sa kausap natin. Oo, isa rin ang barko ang kanya lang. Matapos po ang ilang minuto nating pagsakay sa multicab na tricycle, ay sa wakas po ay narating na po natin ang ating tutuluyan. At nagbayad po tayo ng 210 pesos na pamasahe. At kagad pong pumunta ang aking pamangkin sa front desk upang makapag-check-in na po tayo at makakapagpahinga dahil napagod po tayo sa napakahabang biyahe upang marating po natin ang Santa Fe, Bantayan Island. Matapos mong ma-check ng front desk ang ating booking, ay umakyat na po tayo papunta po sa third floor upang puntahan po ang ating room na room 10. Saan? Ngayon po ay paakyat po tayo sa hagdan ito papunta po sa third floor. Pasok na po tayo. Tinuro po sa atin ang room number 10. Yung ba ito dyan? Malaki. Opo. Yan ang ating pong tutuluyan. Ang room number 10 na may 4 na double deck bed. May 4 na double deck po, mga kabayan. Mga kabayan, magpahinga na po tayo upang magkaroon po tayo ng lakas bukas ng umaga. Bye-bye!